Jordan Poole, seryoso na sa Wizards. Ja Morant, nagparamdam na. Wembanyama, may habilin kay Curry. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, LeBron James Ambassador 13 with Spike, i-click lamang ang link sa comment section or bisitahin ang tfin.com for more high-quality shoes. Jordan Poole, grabe, nag-trend siya sa pagiging super focus niya sa timeout kahit inaatake siya sa social media kamakailan. May game sila laban sa Milwaukee Bucks, tapos si Poole parang laser focus sa timeout. Na-criticize siya dati kasi parang hindi siya nakikinig sa coach niya. Pero eto, nag-viral siya ulit. Pero this time, dahil sobrang focus niya sa timeout sa laban nila sa Milwaukee Bucks last Friday night. After ma-criticize siya recently, hindi siya nag-mind ng coach niya sa timeout nung game nila sa Brooklyn Nets last Sunday. Kaya binash siya ng todo sa social media. Baka dito sa moment na to, sobrang focus siya para hindi na siya mabash ulit. O kaya naman, kasi sobrang crucial na part ng laro na ito. Tapos si Solomon Hill naman mga kaibigan, astig yung sagot niya sa fan na nagsisisi sa kanya sa pagka-injured kay LeBron James noong 2021. Grabe, savage talaga. At 28.6% from beyond the arc. Hindi siya ganito ka-inconsistent mag-shoot since rookie season at parang first time ko lang makakita ng player na biglang bagsak yung stock niya ng ganun kabilis. Grabe, just a month ago, tinawag pa si Poole ni Kevin Garnett na bagong James Harden. Tinaguri ang top 5 sa NBA scoring. Pero ngayon, parang biglang nag-iba yung ihip ng hangin. Sabi ni KJ, hindi na bagay si Poole sa NBA. Sinabihan pa ng masama sa attitude. At ang sabi pa niya, ayaw niya maging ka-teammate ang kanyang anak sa player kagaya ni Poole. Tapos giniba pa lalo yung araw ni Poole kasi nag-out siya sa laro kontra Atlanta Hawks last Saturday night dahil sa left ankle soreness. Na-tweak daw siya just before the game at hindi pa sigurado kung gaano katagal siya magpapahinga dahil doon. Ang Wizards nag-blowout ng walang kanya at ngayon 2-40 na yung standing nila. Malupit na malupit mga kaibigan. At na-miss mo ba yung kwento ni Ja Morant? Grabe, habang nakasuspension siya ng 25 games, naglabas siya ng inspiring message sa gitna ng kanyang sideline time. Hindi natin alam kung nagbabasa siya ng New York Times bestseller o kinuha lang niya yung quote doon. Pero sana yung una. Sabi ng libro, importante daw ang compassion, fearlessness at love of nature, bagay na makakatulong kay Morant. Sobrang dami ng pinagdaanan ni Ja sa 2023 kahit na marami doon dahil sa kanya na rin. Nag-flash pa siya ng baril sa Instagram Live kaya siya na-suspend ng 25 games at madami pang off-the-court issues tulad ng pagkakasuntok niya sa teenager. Sana nag-reflect si Ja sa mga actions niya habang suspended siya at sana lumabas siyang mas mabuting tao. Alam mo naman, dahil sa mga controversy, di maiiwasan yung mga turok sa parents ni Ja. May mga nagsabi pa nga dahil kay Team Morant na parang gusto raw maging NBA star. Hindi ko masiguro kung tinutupad ni T yung pangarap niya through his son. Pero parang mas vibe siya na kaibigan kaysa tatay kay Ja. Makikita mo naman na close sila. Pero sana mas maayos ang pag-guide ni T kay Ja para hindi siya maligaw sa ganong kalaking gulo. Kaya lang, kahit binati ko sa T for enabling yung toxic behavior ni Ja, dinefend pa rin siya ni Ja. Sabi niya, hayaan lang daw siyang ituloy yung pangarap niya. Malinaw na kahit lahat ng kaguluhan sa 2023, hindi naapektuhan yung relationship nila ni Ja. Solid pa rin sila. At aminin na natin, hirap na hirap ang Grizzlies nang wala si Ja Morant. Sabi-sabi pa last season na okay naman sila pag wala si Ja. Pero tingnan mo ngayon, between 2019 to 2020 at 2022 to 2023 seasons, 37-24 yung record nila pag wala si Ja. Pero mukhang napawhoop sila sa suspension niya ngayon at bagsak na nila. 3-10 na ang standing at todo struggle yung offense nila na kulang sa star point guard. Last season, nag-average si Morant ng 26.2 points, 5.9 rebounds, 8.1 assists, 1.1 steals at 0.3 blocks per game. Kaya yung chismis na mas okay sila pag wala siya, napabagsak na. Babalik naman siya sa court after less than a month pero parang hindi pa rin enough para makapasok siya sa playoffs. Sobrang lala na ng pinasukan ng Grizzlies sa pag-absent ni Ja. Mukhang lost season na nga ito para sa kanila. At ang bigat naman ng pasanin ngayon. Sa ibang balita naman mga kaibigan, si Victor Wembanyama, todo bukas kartada tungkol sa Stephen Curry at sa Warriors.
Ang Golden State Warriors malupit pa rin na kalaban. Kahit hindi maganda ang simula ng taon para sa kanila, kitang-kita pa rin yung championship DNA at foundation pag nasa best form yung team. Laban nila sa San Antonio Spurs last Friday night, walang drama. Tinapos agad ang trabaho laban sa pinakahina sa Western Conference. Usap-usapan ni Victor Wembanyama sa reporters pagkatapos ng laro. Sinabi niya ng diretso kung gaano kahirap ang harapin yung Golden State Warriors, lalo na yung backcourt nila ni Stephen Curry at Klay Thompson. Kapag iniisa-isa na makalaban ang Warriors, ito na nga yung laging nababanggit. Siyempre, si Curry ang pinakamahusay na shooter sa lahat ng panahon, pero yung kanyang constant motion ang nagpapahirap sa depensa. Kapag si Thompson pa ay maganda ang shooting, mas lalong mahirap sa depensa. First time ni Wembanyamang harapin si Curry at ang Warriors at binuksan niya ang puso niya sa kaharapang yun. Samantala, grabe, nagkamali yung Spurs sa pangalan ni Victor Wembanyama sa laban nila kontra Warriors. Hindi happy si Wembanyama sa kalokohang ito. Medyo mahirap nga i-spell yung pangalan ni Victor Wembanyama. Hindi siya yung pangalan na araw-araw na nakikita ng mga fans. Pero ano ba? Yung ginawa ng Spurs ngayong linggo sa Warriors game, sobrang unacceptable. Mali yung spelling ng pangalan ni Wembanyama sa kanyang jersey. Nung nagsimula yung laro ni Wembanyama kontra sa Warriors, ang nakalagay sa jersey niya ay Wembanyana. Habang tumatagal yung laro, napalitan niya ng ibang jersey. Bagamat mukhang maliit na pagkakamali lang, hindi happy si rookie sa nangyari. Nakakapanghinayang talaga, sabi ni Wembanyama sa media pagkatapos ng laro. Hindi ko alam kung may nawala ng trabaho, pero ginawa ng Spurs yung kanilang trabaho sa pag-check ng pangalan ko at napansin ito. Pero hindi ko alam, nakakapanghinayang talaga. Totoo naman hindi pa nga pinakamahirap na last name sa NBA si Wembanyama. Mas marami pang mas komplikado, kasama na dyan yung two-time MVP na si Giannis Antetokounmpo. Hindi pa sigurado kung may nawala ng trabaho dahil sa pagkakamali sa jersey ni Wembanyama. Malamang may parusa kasi mali yung spelling ng pangalan ng isang rookie phenom. Lalo na kung player na nilalakasan ng liga katulad ni Victor Wembanyama. Pero kahit papaano, kung may iaalay si Wembanyama para mabawi yung tama sa pangalan niya, siguro yung panalo sana kontra sa Golden State Warriors noong Friday night. Pero sa totoo lang, inabot ng Golden State Warriors yung San Antonio Spurs ng kanilang 10 sunod na talo noong Friday night. Dagdag insulto sa injury para sa bata pang si Wembanyama. Painit ng painit ang ating mga basketball updates mga kaibigan. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ito sa inyong mga kaibigan. Maraming salamat. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.